Sa confession room, inihayag ni Fiang ang kanyang saloobin sa natanggap na balita. Hindi ko po alam, kuya, kung ano tumatakbo sa isip ko. Super, mas nangingibabaw sa akin. Overthink na, what if totoo? What if totoo po na hindi na niya kaya? Sino ba yung nasa balita, Fiang? Kuya, ang nasa balita is, siyempre, obviously, kuya, si Sean po, kuya. My suitor. Siya yung first guy na nag-treat sa akin as queen. Not just a princess po, kuya. Paano niya respeto yung mami ko? Sobrang taas talaga ng respeto niya sa mami ko, and the way na nililigawan niya din po ang mami ko kaysa sa akin. At gaano kahalaga ito para sa'yo? Siyempre, kuya, super mahalaga. Kasi nga, siya din po yung first guy na pinakilala ko po sa daddy ko as my suitor. Bakit si Sean ang una mong naipakilala? Hindi ko din alam, kuya. Siguro tinamaan talagang above. Alam mo na sa pagpasok mo sa loob ng aking bahay, mamawalay kayo. Paano nyo ito pinag-usapan? Kuya, before naman po ako pumasok dito, nag-usap po kami ng super maayos. Napag-usapan po namin na we have to understand each other, na if ano man yung makita niya, wala lang yon. And yan, sabi ko po sa kanya, kuya, na still, sa kanya pa din naman ako uuwi. Siya pa din ang aking Sean Kelly. Siya yung gusto kong, siyempre, maging future. Fiang, Po. ito na ang takdang panahon para masagot ang mga katanungan mo. Oh my God, bakit ako kinakabahan? Hey Aki, kumusta ka na? Ang mga gusto ko nang sabihin, ito yung totoong naramdaman ko. Alam mo naman na sobrang mahal na mahal kita, diba? At una pa lang naman, nasuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Lalo na ngayon sa mga pangarap mo, diba? Ayun, gusto ko lang ding malaman mo na naging masakit para sa akin lahat ng napapanood ko, Aki. Hindi naging madali sa akin. Pinaglaban ko yung nararamdaman ko hanggang kaya ko, hanggang sa dumating yung pagkakataon na kinailangan ko ng taong masasabihin ng lahat ng nararamdaman ko. Inamin ko nagkamali ako at nadala ko sa kung ano man yung napapanood ko. Pinanghawakan ko yung pangako mo bago ako pumasok sa loob ng bahay ni Kuya. Alam mo yan, na kahit ano napapanood ko, kahit anong nakikita ko, na wag ako magpapapekto. Pero siyempre, hindi naman ako ganun kalakas, hindi naman ako ganun katibay eh. Ayun, hanggang sa dumating sa punto na hindi ko na kinaya. Lalo nung sinabi mo na wala akong karapatan dahil manliligaw pa mo pa lang ako. Sakit na sa part ko kasi siyempre, masakit para sa akin na nawalan ako ng kakampi. Lalong masakit na parang hindi mo nakita yung worth ko. Pero kahit ganun, masaya ako sa narating mo at patuloy kitang susuportahan kahit na hindi na ako yung kasama mo sa pangarap mo. Mahal na mahal kita, Aki, kaya mas di ko alam kung paano sabihin. And stop na lang siguro muna ako. Panliligaw ko sa'yo. Hindi dahil sa sumuko na ako, hindi dahil alam ko mas mapabuti ka at matutukan mo ang pangarap mo. Alam ko maiintindihan mo din naman lahat ito eh. Lalo na pagtapos mo dyan, di ba? Wala naman sa akin kung maayos pa to eh. Hindi, ang sa akin lang, malaman mo lang lahat simula umpisa. Yun lang. Yun lang gusto kong sabihin sa'yo. Ay, mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang muna ako, Aki, ha. Sorry, naubos na ako eh. Hindi ko na kinaya. Gave my heart to a stranger. Father, forgive me for it, but I don't wanna back.
is what it means to have it, and I'd rather be without it.